remain firm in my commitment to put an end to ENDO, an illegal contractualization. Ito ang mensahe ng Pangulo ngayong Labor Day mula sa Cebu City. Sabay nilagdaan niya ang isang executive order na magbibigay ng proteksyon at security of tenure sa mga manggagawa. Sabi ng Pangulo, layunin daw nitong wakasan ang illegal contracting at subcontracting ng mga manggagawa. Pero aminado ang Pangulo, hindi sapat ang executive order para matiyak ang security of tenure ng mga manggagawa. Kaya dapat daw kumilos ang Kongreso. I believe that in order to implement an effective and lasting solution to the problems brought about by contractualization, Congress needs to enact a law amending the labor code. I could only do so much, and a mere executive order is not enough because you have to change or modify or entirely abrogate some of the provisions diri sa atong balaod. I cannot be a legislator. It is not allowed. But I can only implement. Pero hanggang pasado alas 4 ng hapon, walang ipinalalabas sa opisyal na kopya ng EO. Kasabay nito, inutusan din ng Pangulo ang DOLE na magsumite ng listahan ng mga kumpanyang gumagamit pa rin ng labor-only contracting o yung kumukuha ng mga empleyado sa mga kabulang o yung mga nangongontrata lang at laway lang ang puhunan sa pagkuha ng mga kakilala para ipasok sa mga kumpanya. Your days are numbered. I have warned you before, and I'll warn you again. Stop ENDO and illegal contractualization. I will see to it that our laws are strictly enforced. Kasama ng Pangulo sa Cebu City, si Donald D. ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP. Handa naman daw silang sumunod sa EO. We will live with the EO. We will implement the entire EO. We will not put any intervention in any section. Naniniwala naman si Labor Secretary Silvestre Bello III na tatanggapin ito ng mga manggagawa. In fairness, they softened their position from total ban to regulated contractualization. Mula rito sa Cebu City, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.